Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Tutukan subong Lunes. Kumusyon nagluntad sa tunga sa mga bolantero kag clearing teams ang Iloilo City LGU. LGU nanindugan nga ginapatuman lang ang ordinansa. Isa patay 12 pilason matapos magbungguanay ang duha ka trucks sa San Carlos City. Kahilamunan sa barangay Balabago Haro nasunog. Samtang isa ka hektarya nga kakugnan kag isa ka balay nasunog sa separado nga insidente sa Santa Barbara, Iloilo. Suspect na nagtiro patay sa pulis sa drug bypass operation sa Bacolod City, napatay man sa ospital. Kag 20 pesos per liter nga rollback sa presyo sa diesel, kag 4 pesos sa gasolina posible ipatuman buwas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, clearing operations ang Iloilo City LGU sa mga nagabulante malapit sa Iloilo Terminal Market nang intensyonado ka nagresulta sa kinagamo. Isa ka bolontero ginkawatan pa kuno sang bag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Iloilo Terminal Market. Kim? Jert kapigadohon kag kagutmon ina nagatulod sa mga bolantero nga pisar na ibaluan nga ginadumilian ang pagbaligya malapit sa Iloilo Terminal Market padayon sa gihapon sa pagladlad sang ila nga mga baligya. Mabatian sa salinga video ang pagbaysay sa mga individual. Mation-tion, nagginagamo na. Ang kumuson ang nagluntad sa tunga sa mga bolantero sang Iloilo Terminal Market kag composite team sang Iloilo City LGU sa regular nila nga clearing operation sa Fuentes Street, Iloilo City proper biyernes ang gabi. Mga wala uya! Obstruction sa dalan ang mga bolantero rason niya ginapahalin. Ginakompiskar man ang ilang mga baligya kag lamesa. Sa tunga sang kinagamo, may isa ka vendor ang ginaligar, ginkuhaan sang bag. 4,800 pesos nga cash kag driver's license ang munod sini. Pagsaway ko sa iya, rik tapos dakay sa kasako ka ginapasana, tapos rik katukap sakon, sambil gali akong laba. Tapos rik ka na dayon bunot bago eh. Amo pagbunot na kabag ko, nagrenayot tayo niya iti, nagpangapin man yung mga volunteero bala. Nagalalain naman ang 22 anyos nga bolantera nga ini sanggin karga sa truck ang iyang mga baligya sa clearing operations ng LGU. Makitan man nga nagalapta ng baligya sini nga kamatis. Ang 6,000 pesos nga kapital sini sa mga baligya ang pambayad pakunutani sang iya tuition kag alawan sang iya mga mangod. Ay ko ganinong bayad midterm ko, wow, di pa baligya ko? Ginsabat man sini nga aligasyon sang LGU nga may nagasulsol sa ila nga mga nagabolante nga padako ng isyu. Apang sunod sa LEO, ang babae amo ang nanglapta sa kamatis. Iba nga duwa ka vendors naghimos and gulpi lang siya naglusot. Nagpanipa kang karton nga may kamatis. And before that, ang iya pagid nga sa side na si Manong, I don't know kung tatay niya na or tiyo, ginpanghaboy man ang mga rabanos. Depensa ni Mia. Sino hindi maralain? Kasi kung nung dami ka solsol, sino masolsol ka naman kay amor dya kapigado, hindi pa kami mga bato. May mga tao, sir nga naluoy ka, ginbayda ng confusion, sir. Sunod sa LGU, ginapatuman lang nilang ordinansa nga ginadumilian ang pagbolante sa sulod sang Sienka Metro sa merkado. Una naging kasugda ng market day sa tagsa ka pampubliko nga merkado sa syudad sa diin. Pahanugutan, makabaligya ang nagabolante sa natala ng oras. Apang sunod sa mga vendors, sa krisis subong, hindi bastante ang isa kadlaw nga market day. Ano pa kami sa ngamon, di na lugar kung okay kung hindi. Kaya ang tao, wala ipakit mo nakabalo kung ano ngamon, di na ano mo, lagyan. Dahil mga gas, kaya hindi mo lugar mo. Nagakabala ka naman na madugay na nga mga bolantero nga maapektuhan ang ilakita kung masimpon sa ilang bolantero halin sa iba nga merkado. Apektado gini kung may kompetensya kami. Manalo ay pagsarama ang panamon mo, ang presyo. Jert, bago lagid natapos ang pagsinapol sang LEO kag sa mga bolantero diri malapit sa opisina sang LEO. Sunod sa mga bolantero, kasubo nga daw wala sila gin pamatian sang LGU bangod gina-insister lang sang LEO ang market day nga para sa ila dispentaha bangod dugang pa ini nga gastos sa ila nga transportasyon.
Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Eileen Pedreso. Lynn? Madamo nga salamat, Jert. 3 patay samtang 12 pelason sa separadong aksidente sa San Carlos kag Baguio City, Negros Occidental. Yaring balita. Padulong kuntani isa-isa ka bloodletting activity sa Barangay Quezon ang ining nga truck sakay ang mga empleyado sa San Carlos City LGU. Apang wala na sila makalabot sa lugar matapos aksidente nga makabunggo sa nasugata nga truck sa Barangay Rizal. Sa video, makita nga ginbululigan sa pila ka mga residente ang mga sakay nga naipit sa sulod sa nagtakilid nga truck. Bangod sa impact sang pagkabunggo, ginbawian sang kabuhi ang isa sa mga sakay nga si alias Perfecto, pilaso naman ang 11 ka mga kaupod nga sakay lakip na ang 35 anyos nga truck driver. Sa investigasyon sang kapulisan, wala na kontrol sang truck driver nga si alias Roy, 39 anyos, ang pagmaneho rason nga nakabunggo sa nasugata nga truck. Pilason man ang pahinante nga upod sini. Kapag tulong nila, yung takot sila yan sa sikat ng kali. So, ginagaw nila ang driver na pawiho ng Manila kayo para mapalis na silang linya. Wala niya may ngagaw pag dito nabungguan niya ang approach. Pasakaan sa reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries, kag damage to property si alias Roy. Sa Barangay Dulao, Baguio City, ginbawian sa kabuhian 68 anyos nga si alias Jose matapos mabungguan sa naglabay nga pick-up. Nagpundo sa kilid ng dalan ng biktima para kaihon ang naguba nga truck sang nabungguan sa pick-up. Posible nga wala nakita sang driver sang pick-up ang biktima sunod sa kapulisan. Nag-aragluhan na yung himata sang biktima kag driver sang pick-up. Patay man ang driver sa motorsiklo nga sa alias Wen matapos makabunggo sa likod sang truck sa Barangay Kalumangan, Baguio City. Hinali nagdulhog ang truck, rason nga nabunggo sa likod sini ang motorsiklo sunod sa kapulisan. Ginahulat pa ang desisyon sa himataas ng biktima kung mapasakas ang reklamo batok sa driver. Upod kay Reynald Casino, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 2 ka lalaki patay matapos ginpang buno. Suspect na patay man matapos gintiro sang utod sang isa sa mga biktima. Si John Sala nakatutok. Makita pa ang tinulo sang dugo sa guwasang balay ni Jimmy Inoho diri sa Barangay Tiringanan, Haniway, Iloilo matapos ginbuno patay ni Biyernes ang hapon, bispera sang fiesta sang barangay. Santos investigasyon sang Haniway PNP nagapungkot si Jimmy sa bangko sa guwasang iya balay sang hinali lang ginpalapitan sang suspect nga si Erwin Cose. Nakita sang tanod nga si Francisco Harden ang insidente kag luyag kutan isini nga magtambag apang pati siya ang ginpuno man sa makapila ka beses ni Erwin. Nakita sa utod ni Jimmy nga si Alejandro Inoho ang insidente. Nagpalapit ini agud buligan kung tani ang iutod apang ginpuno man ini ni Erwin kag nasamaran sa kamot. Dili na kagintiro ni Alejandro sang homemade 12-gauge shotgun si Erwin nga nangin rason sang iya kamatayon. So yung rason kung bakit nagkaroon ng stabbing and shooting dahil sa dating away, no? Matagal na daw yan, taon na yung lumipas. So nagkataon kahapon, bistiras ng pista, no, sa Barangay Tiringanan, nakita ni Erwin si Jimmy na nakaupo, sinaksak niya. Ang kalabuot ko lang sa pamilya, close kami katama ka mga ginikanan, mga kamalaman ninyo. Paya ang sa ginhimo ninyo, bekunti insakto kita na ang ginahimo nyo. Kamo nanurong sa balay ko, sa balay. Why ako pa? Hay kon dyan ako, base nakabulig pa ko. Apang panindugan sang asawa ni Alejandro, wala kuno ini isang dalang arma sa among tiyon, kag si Jimmy kuno among nakatiro. Sa katapusan nga ginawa ni Jimmy, nakagunot kapusil na. Kag ipalukpan sa dagan. Kaya patay sang 2. Patunayan na lang po nila, sir, no, sa korte kasi sa amin mayroong witness na ang tinuturo si Alejandro. Na third over na sa kapulisan na homemade 12-gauge shotgun na ginaligar gingamit sa krimen. Nagpasaka naman sa kasong homicide ang pamilya bato kay Alejandro. Ma-file kami kakaso for formal complaint nga case. Parang tuyala sanda sa korte mas istorya settlement para may formality kay kung pagi namon sa barangay amo manggihapon. Hindi manggihapon sana mag-ariglo, iwasan ang pagdinumtanay bala. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas.
Suspect sa drug bypass operation nga nagtiro patay sa pulis, napatay man sa ospital. Yaring balita. May pila sa guya, apang nagalakat pa samtang nakaposas ang 32 anyos nga si Ronilo Panunsyal. Gani hindi mabaton sa pamilya, naginbawian ini isang kabuhi sa ospital. Si Panunsyal ang nagtiro patay kay Police Master Sergeant Romulo Galvez Jr. sa tunga sa transaksyon sa drug bypass operation sa Halis Road, Barangay Sikang Airport, Abril 9 sang gabi. Abril 11 sang aga, ginkumpirma sa Bacolod City Police nga ginbawian sang kabuhi si Panunsyal. Napatay na siya ng April 11, 5:27 ng aga. Hindi pa naman ako ang certificate. Isang time naging arrest siya, nag-scaffold at nasang 20 personnel natin na ginagawa pa siyang armas, nag-grabato pa siya. So probably, tirayan na sustain na may injury. Sa nauyatan sa himata nga medical legal certificate, nakasaad nga pag-plug sang dugo sa utok ang gintunaan sang kamatayon ni Panunsyal. Apang hindi sila kumbinsido. Maayo pa man siyang pagdakop nga mo na natabo sa iya. Kaya abi kuya, kung magdako pala na sila, buhiyon mo na, hindi mo na pwede patsyon, di ba? Ha? Sino pa man abi ang basulon da? Sa di nilaging kato ang akong bata, o kami kabalo. Plano nila nga ipa-autopsy ang bangkay sa suspect. Magina-make sure lang namon ang totoo sang hinundan. Nga 50-50 si Ronilo sa ospital. Amo nga hindi kita mapusla ng tsura ya, ma'am. Sa totoo. Tapos nung kasi sure sa do ara ba lang do Brenda na sa Ginarespeto naman sa BCPO ang desisyon sang pamilya. Hindi pa na napag-hinder kailan na yakin na mata. Kaya kung may intention ang aton niya kapulisan, nagpalupok na totale. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Good news naman mga kapuso, presyo sa diesel maganubo sa 20 pesos kada litro, subong nga simana, 4 pesos naman sa gasolina. Dako nga oil price rollback ginalauman sa mga PUV driver nga magpadayon na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 5 kaasod-asod ya semana sang nagpanghakroy ang mga motorista sa wala untat nga pagtaas ang presyo sang gatong. Apang subong nga semana, makagulugin hawaan ay ang mga motorista bangod sang ipatuman nga dako nga oil price rollback bus. 20 pesos and 89 centavos ang rollback sa kada litro sang diesel. 4 pesos and 43 centavos naman ang iganubo sa presyo sang gasolina, kag 8 pesos and 50 centavos sa kada litro sang kerosene. Ini nga rollback ang ginkasugdan sa mga oil companies suno kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Nagpaandam si Garin sa mga oil companies nga magahingmo ang DOE sang legal nga tikang kung mapaslawan nga sundon ang presyo sa rollback. Talalo pang doon nga gamay lang ang nagapatughong sa mga gasolinahan subong adlaw bangod nagahulat sang rollback bus. Kasubong sang POJ driver nga si Mario. Pwede man na gani nga hulaton ko na lang kiti full tama ni akon mo ng tangke. Si Archie naman ay isa ka taxi driver. No choice na kundi magpatughong bangod kinahanglan sa iya biyahe subong adlaw. Apisad dako nga bulig ang rollback, mabugat sa gihapon ang 120 pesos to 130 pesos nga kada litro sang diesel. Mga kabataan kami nga ginapalakanon mo. Tinguhaon namon. Kung sige-sige ang rollback, bilang taxi driver, dako kita nga bulig sa amon. Samtang apisar sang rollback, hindi pa magdugang sang nagabiyahe nga unit sang Western Visayas Transport Cooperative, bungod kuno nagapamyerdihan gihapon sila. Sang nagligad nga semana, kalabanan sa mga transport cooperative sa Iloilo City, ang nagbuhin sa ilang nagabiyahe nga units sang 50%. Kaya tinanong taon nato na nga, subong wala klase mo, no? Kaya kung may klase, full operation kami. Kung masakit na yung diesel, bisa mag-buhin pa 20 pesos. Samtang buwas na tala na i-anunsar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspend o kung pagbuhin sang excise tax. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Subong hapon, ginanunsyo ni President Marcos ang pagsuspend sang excise tax sa LPG kag kerosene bungod sa ginapangatubang nga energy crisis sang pungsod. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bantayan. Kahilamunan sa barangay Balabago Haro na sunog. Samtang isa ka hektarya nga kakugnan kag isa ka balay na sunog sa separado nga insidente sa Santa Barbara, Iloilo. Sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, gin katingala sang pila ka pumuluyo sang nasaksihan sa kahawaan ang nagasigang bagay sa badusang gabi. Ining video ang kuha sa Banwa sang Leganes. Makita ng among bagay nga daw kasubong sang aso. Ang mga litrato naman nga ini ang kuha sang isa ka residente sa Tibiao, Antique. Diri makita nga daw tuman kalapit sa duta sang nagasiga. Hindi lang ini diri sa Western Visayas nakitad. Nasaksihan man ini sa madamo nga lugar sa pungsod. Paathag sang Philippine Space Agency ang nagasigang nga bagay ang nakitaan sa kahawaan ang posible tugas ang paglabay sang rocket nga ginlunsar sang China nagikan sa South China Sea. Ini ang ginatawag nga space jellyfish phenomenon nga nagakatabo kun ang aso nga ginpagawa sang rocket sa mataas nga altitude ang maigo ang sang silak sang adlaw. Sa mga lugar nga gabi ini ang nagagwa nga daw nagasiga kag may korte nga jellyfish. Tatlo ka beses nga nagbugas ang abo ang Bulkan Kanlaon sa sulod sang 24 oras. Pinakauli nga ash emission na record kiinas ang aga halin alas 5:36 tubtub alas 7:45. Wala sang ash fall nga na-monitor ang PHIVOLCS apang padayon nga ginapaalerto ang mga nag-iistar malapit sa bulkan. Pagsupon sa alagyan sa volcanic gases ang ginalantaw rason sang ash emission suno sa PHIVOLCS. Ang pagbugas ng abog, ang plugging at deplugging sa volcanic conduit. Southwest, medyo dito sa Bali, sa may Pasiliana. Pero hindi siya amog na nakakusog. Grass fire kag structural fires nagluntan sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Nakatutok, Julius Bilacaol. Nagdangat sa second alarm antes napalong ang kalayo nga nagsunog sa Ginabulubanta 1,500 square meters sang kahilamunan sa barangay Balabago Haro kahapon sa hapon. Sobra 2 hours kid na for fighting sir kay medyo tag-as kid ang mga hilamon. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang ginhalina sa sunog. Sunog nga kakugnan ang makitaan sa siningabahin sang barangay Bitaog Taytay sa Santa Barbara, Iloilo. Naglapot sa Ginabulubanta, 1 ka hektarya nga bahin sang kakugnan ang ginlamon sang kalayo sang Sabado. More or less mga 1 hour sa nga ito yung fighting since nga lapad siya gin-augment ang Saraga Fire Station. Ginahibalo pa sang BFP kung ano ang gintunahan sa sunog. Apang panugyan sini sa publiko. Sa karon nga tuman kay inis ang tiyempo. Ligawan ang patuyang nga pagaboy sang upos sang sigarilyo. Kag bantayan gid sang maayo ang ginatutdan nga basura. Magitan sa sini nga video ang nagadabadaba nga kalayo kagabi. Ang kalayo ang nagtupok sang kamalig nga ginaistaran sang lalaki nga caretaker sang lote kung sa diin ini nagatindog. Ginaimbestigaran pa ang gintunaan sang kalayo. Ginakuha taman ng angle nga electrical or may nabilin dira sa sulod nga mga naka-charge or mga nakasiga. Like for example, mga kandila, mga katol. Nagdangat naman sa 5,000 pesos ang kahalitan sini base sa manual sang BFP. Nagibual ang kalayo sa sininga Ancestral House sa Barangay Tigbawan Road, Cabatuan, Iloilo pasado alas 11, Biyernes ang gabi. Totally gutted ang Ancestral House nga ginapanagiahan ni alias Renato nga ginagamit nga dirty kitchen bango duman ini sa light materials. Partially damaged naman ang isa pa sini kabalay. Magluwa sa mga gamit na sunog man ang mga humay kagang manukan sini. May nakuha kita dito nga mga kurinti no sa electrical aton nga side do dira sa subong ang amon nga ginatanaw. 150,000 pesos ang balor sang ginbilin nga kahalitan sang insidente. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Binawian sang kabuhi ang isa ka pulis korporal matapos masapwan nga may igo sang ginapatian bala sa ulo kahapon sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan nagapanghimo sa ila boarding house sa Barangay Lopez Haina, Norte, La Paz, Iloilo City ang biktima kag ang iya live-in partner. Yara sa stockroom ang pulis sang may naglupok. Sang ginsekyar nakita nini nga dugoon na.
Ang pulis ang tumandok sa San Joaquin, Iloilo apang na-assign sa pagbantay sa Iloilo Hall of Justice. Ginapadalman pa sa karon sang kapulisan kung anugid ang natabo sa pulis. Na-recover sa stockroom ang isa ka 9mm pistol nga service firearms ang pulis apang hindi pa madeterminar kung ini ang nakaigo sa iya. Nagpamaliban naman ang live-in partner sang biktima nga maghatag sang pahayag sa news team. Na-process naman sang suko together with our investigator. Ma-wait na lang kami kung anong result. Mga kapuso construction worker na ospital matapos mabunan kadungan sa nagluntad nga komosyon sa Barangay Rizal, La Paz. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa video ang kalalakihan nga nagatililipon sa dalan. Bisan may mga pulis na, may pila sa gihapon nga kasubo nga agrabyado pa, kagluyag pa makapunto sa pangontra. Ang insidente ang natabo sa Barangay Rizal, La Paz, Domingo sang kaagahon. Diri nabunan ang 27 anyos nga construction worker nga si alias Nel sang Tapas Capiz. Base sa investigasyon sang kapulisan, nakainom ang biktima kag ang 5 sini kakaupdanan. Bangod kargado sang Agua de Pataranta, medyo masabad na kuno ang mga ini samtang nagalakad pa uli sa ila boarding house. Pagabot sa stall ni alias J, ila iniginsita. Diri na nagluntad ang komosyon. Nakapit sila sa stall sa bindor sang suspect ta. Kag dito nag-start ang mga physical nga activities. Nagangkon sang samad sa dugan si alias Nel. Apang estable naman ang kondisyon sini sa ospital sunod sa kapulisan. May impormasyon man nga ginpulihan pa sang pila ka residente ang grupo ni alias Nel. Nagruwa ng mga residente ito kag nagburulig man tambag actually ato man gani ang pulis ta kay. Nadagpan man si alias J kag detained na sa Iloilo City Police Station 2. Wala ini naghatag sang pahayag sa kapulisan kag bisan sa news team. Wala man na-recover ang kutsilyo nga gingamit sini. Ginapanghanda na sang La Paz Police ang reklamo nga igapasaka batok sa suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Nakuha sang Letran Lady Knights ang kampyonato sa Women's Volleyball Finals sang NCAA Season 101. Binil Blazers naman ang nagdaog sa men's division sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals sa Rizal Memorial Coliseum. Nagatubang ay sa Game 3 ang Binil Blazing Spikers kag Mapua Cardinals nga dikit ang hampang sa first set. Sa ulihi, Blazers ang nagpangibabaw nga kampyon. First runner-up ang Mapua Cardinals, second runner-up ang Letran Knights, kag Coach of the Year si Arnold Danyog sang Binil Blazers. Finals MVP naman si Raymar Betco. Sa Women's Volleyball Finals, sa tunga sa Binil Lady Blazers kag Letran Lady Knights, nanging mainit ang hampang sa final set pero nagpangibabaw ang Letran Lady Knights sa score nga 15-12. Historic ang ila pagdaog, bangod gindula nila ang 28-year title drought sang Letran Lady Knights. First runner-up ang Binil Lady Blazers kag second runner-up ang Perpetual Lady Altas. Finals MVP si Marie Judiel Nitora. Ever since naman nung Game 1, Game 2, Game 3, isa lang yung play namin na madepensa yung tatlong wing spiker nila, lalo na si San Andres, tsaka si Ramos. Hindi kami sumuko, nagtiwala kami sa isa't isa, ayun, kaya siguro nakuha namin yung na to. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso na batyagan ng linog sa pila ka bahin sang Iloilo kag Guimaras alas 4:57 subong gid lamang nga hapon sa datos ang PHIVOLCS DOST magnitude 4 nga linog ang nabatyagan sa Tigbawan Iloilo nga may kadalumon nga 10 kilometros. Intensity 1 naman ang nabatyagan sa Hordan Guimaras kag Iloilo City. Mga kapuso nga kapiznon, batayan ang inyong paborito nga kapuso stars nga magapakigbahin sa hangaway kaginay sang Kapis 2026. Sa April 16, 7 p.m. magapadulong sa Kapis si Martin Javier para mangin host. Samtang magaserve naman nga judge si Gazini Ganados. See you sa Kapis Gymnasium, Rojas City, Kapis, mga kapuso.
Mga kapuso nagabasko kag isa na ka super typhoon ng bagyo nga yara sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pareho sa nagligad nga forecast, may aras ang pagbago kag nangin manubo pa ang chance sini nga magsulod sa PAR. Sunod sa pag-asa wala sang direkta nga epekto sa pungsod. Ridge sang high pressure area man sa gihapon ang dominant weather system nga naga-exister kaupod sang padayon nga epekto sang easterlies. Sa datos sang Metro Weather manubo ang chances ang ulan sa Western Visayas, subong man sa Negros Island region pero mangin alerto sa gihapon sa gulpiada nga thunderstorms. O mga kapuso, iyari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles sa Sangre. Ang pagtimalos ni Gargan, paano bala panghandaan sa mga sangre? Samtang ako na bala ni Hara Armea ang nabatsyagan kay Daron? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang sa pagatubang ni Andrew kag Joey sa mga sindikato, sino bala ang maginalagon? Paano bala sila buligan ni Zoe? Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Kagina mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matuod-tuod nga serbisyo gidlang.